morning guys. Sa video ito, magta-top up ako ng inhibitor sa heating system. Ang gagamitin kong pang top up is Sentinel X100. Meron naman pong iba-ibang klase ng inhibitor na mabibili kayo sa mga building merchants gaya ng Screwfix o kaya Toolstation, Wix o kung iba-iba pang building merchants na available. Ito lang napili ko ngayon, so ito ang aking gagamitin. Ang tanong po, bakit po ba natin kailangang top-upan o lagyan ng inhibitor ang heating system? Two main reasons po kung bakit natin kailangan top-upan ng inhibitor ang heating system. Ang pinaka-main reason po ay dahil pag nilagyan po natin siya ng inhibitor, nagpiprevent po ang inhibitor sa corrosion ng mga metal inside the heating system. Siyempre dahil piniprevent niya ang pagkalawang o corrosion sa heating system, yung longevity ng heating system mo, pati ng boiler mo ay magtatagal. Intro, pasok. Dahil po piniprevent niya ang corrosion within the heating system, tumutulong din ito para mapagana ng maayos ang operation ng heating system basically. So it makes the heating system works properly. Dahil gumagana ng maayos yung heating system niya, ang resulta po niyon ay magkakaroon kayo ng reduced energy bills. Paalala lang po mga kabayan, pag nagpapaservice kayo ng boiler nyo, tapos yung service engineer o heating engineer, syempre i-drain down niya yung heating system niyo. Lagi niyong ipaalala sa nagsiservice na dapat lagyan nila ng inhibitor yung heating system. Kasi yun ang talagang kailangan. Most of the time, hindi nila nilalagyan yan pag hindi mo ni-request. Kaya kailangan talaga i-request mo sa kanila. Yung ibang engineer naman, sinasabi nila na kailangan lagyan. Kaya talagang bago sila umalis o bago nila gawin yun, sasabihin nila sa iyo kung gusto mong lagyan o hindi. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, yung kailangan po talaga ng heating system yun, kaya dapat talaga lalagyan po natin. Ang mga tools po na kailangan natin para mag-top up ng heating ng inhibitor ay pliers, adjustable spanner, kailangan po din natin ng radiator key o bleeding key. At this point po, kailangan na dapat meron tayong filling kit. Pero sa akin po, bumili lang ako ng panel at saka nag-cut lang ako ng section ng flexible hose pipe. Ito na lang ang gagawin kong filling kit. Pwede naman kayong bumili ng filling kit sa Screwfix o kaya sa Toolstation kung wala kayong makuhang funnel. Pwede kayong bumili noon kasi mas madali actually gamitin yon kaysa dito. Pero ito naman, siyempre kung kaya mo namang paganahin o wala namang problema kahit gumamit ka ng ganitong klaseng panel lang para makapag-top up ka ng inhibitor mo. Kailangan mo rin pala ng bukit kasi siyempre para makapag-top up ka ng inhibitor mo, kailangan mong bawasan ng tubig yung radiator mo. Halimbawa kung magta-top ka ng 1 litro kasi itong inhibitor na to 1 litro. So kailangan at least bawasan mo yung laman ng radiator mo ng at least 1 litro. Dahil magta-top up lang naman tayo, hindi natin kailangang patayin ang central heating natin. So pwede tayong mag-top up dun sa radiator na gagamitin natin without having to turn off the combi boiler or the heating system. Ang kailangan lang natin gawin is patayin natin yung radiator valves, 2 radiator valves, yung lock shield valve at saka yung TRV. So para mapatay natin sila, iikutin lang natin silang dalawa ng fully clockwise. So pati itong isa ganun din. So kaya lang dahil dito
walang proper na turn handle, kailangan natin gumamit ng plies para maiikot natin siya ng fully clockwise para masarado siya. So provided na both lock shield valves at TRB ay nagwo-work properly o hindi siya faulty, hindi siya nagpapas, so there's no reason why you cannot do the topping up without having to turn off uh, your combi bolon and do the draining down. So let's start doing it now. So guys, simulan na natin. Sabi ko nga, kailangan nating patayin muna yung both radiator valves. So both the TRB, turned it fully clockwise para masarado siya. Tapos itong lock shield valve, ganun din. I-turn din natin siya ng fully clockwise para masarado siya. Yan guys, fully turned off na yung both radiator valves. So, kailangan nating bawasan ng tubig ng radiator para matapa pa natin siya ng inhibitor. Para mabawasan natin siya, itong section ng radiator valves, bubuksan natin itong nut na to. Tandaan po natin, yan po ang bubuksan natin kasi pag ito ang binuksan natin, ang ilalim nito, puno pa rin po yan ng tubig o ng hot water. Kaya wag po natin bubuksan yan kasi tatagas yan dyan. Malakas po ang pressure niyan dyan. Kaya ang bubuksan po natin itong parte ng radiator valves. Para po mabuksan natin yan, kailangan natin gumamit ng pliers para ma-hold natin to. Ganyan po. Tapos habang binubuksan po natin yung isa. Huwag niyo din po kakalimutan, dapat meron kayong basahan sa ilalim. Gaya na po yan. Dahil pag hindi po, yung tubig na tatanggal natin dito sa radiator, tatagas po yan. Kita po ninyo dyan, tumutulo na siya. So, ang kailangan po natin tanggalin dito sa tubig sa radiator is approximately 1 liter, at least 1 liter. Ito pong kalahating section ng bukid, pag napuno yan, roughly, it should be about 1 liter. So nakikita po nyo dyan, yung tubig po ay hindi lumalabas, hindi siya nagdi-drain dahil sa loob po ng heating system ay merong vacuum. Alam po siguro natin yan, yung mga nag-aral ng engineering, alam nila yung fluid mechanics. Dahil meron siyang vacuum sa loob, nagpi-prevent yung vacuum pressure para lumabas yung tubig yung tubig dito. So dahil dyan, hindi natin siya madi-drain. Para ma-drain natin siya, kailangan nating i-release yung air sa heating system. Para ma-release natin yung air sa heating system, kailangan natin siyang, itong parte na to, kailangan natin ng bleeding key para ma-release siya. So, yung nakikita po nyo na yan dyan, itong parang square nut, ayan po ang bubuksan natin. Pwede kayong gumamit nitong bleeding key o radiator key, o kaya pwede rin kayong gumamit ng flat screwdriver para mabuksan yan. Ang pagbukas po niyan is again, turn it counterclockwise. Sumasama yung nut niya. So, higpitan ko muna siya. Tapos ako siya bubuksan. Yan po, nakita nyo walang tumutulong tubig dahil bubuksan ko yung radiator ng bleeding key. Nakita po ninyo, marirelease na yung hangin. So, hindi lalabas po ang tubig yan.
Yan guys, na-drain ko na yung tubig na kailangan kong tanggalin sa loob ng radiator. Ang kailangan ko lang naman tanggalin is 1.5 liters. So magsisimula na ako mag-top up. Guys, na-top upan ko siya. Nailagay ko na yung isang litro ng inhibitor. So tatakpan ko na ngayon yung side ng radiator. Tapos pag natakpan ko na siya, kailangan ko na siyang i-fill ulit. So basically, bubuksan ko na siya at bubuksan ko na yung both valves, both lock shield at saka yung TRB. Pag binuksan ko siya, kailangan bubuksan mo muna siya ng halfway, kalahati lang, pareho sila kalahati para yung pagpasok ng flow at saka ng return water is halos sabay siya para mabalance siya habang pumapasok yung both flow at saka return, sabay siyang pumapasok tapos nababalance siya at the same time. Things to remember lang guys, syempre pag binuksan na ulit natin yung radiator valves, syempre yung tubig is papasok na. It would mean na mafe-fill na yung mga tubig na tinanggal natin sa radiator. So dahil yung tubig sa heating system is pumasok na rito sa radiator na ginamit natin, ibig sabihin nun, yung dating pressure ng existing system ay bumaba ng konti. So pag na-fill na natin siya, kailangan natin i-check sa baba yung combi boiler natin. Dapat tatapapan din natin ng tubig doon para yung dating pressure niya, yung tamang pressure niya ay ma-achieve niya. Dapat ang pressure ng combi boiler is nasa 1.5 bar. Paki-check po na lang ninyo yun pag nag-top up kayo ng combi boiler mo. Right, nakawit ko na yung takip side ng radiator guys. So ang gagawin ko ngayon, bubuksan ko na yung valves niya. So tara, buksan na natin. Yan ang ilalim ng combi boiler ko guys. Nakita nyo dyan may dalawang arrow, isang kulay pula at saka isang kulay green. Yung natutukan ng kulay green na arrow, ayan yung filling key. Ipapasok nyo yan sa ilalim ng combi boiler tapos iti-turn nyo siya ng pakanan fully. Tapos yung small kulay white na handle naman, natutukan ng kulay pulang arrow, iti-turn nyo naman siya pakaliwa. Tapos magsisimula nang pumasok yung tubig sa loob ng heating system at yung pressure niya, ang pressure ng combi boiler magsisimula nang tumaas. Yan, nakita nyo yan guys, ayan yung front panel ng combi boiler. Ang pressure bar niya is nasa 0.5 lang. So kailangan siyang pataasin hanggang sa 1.5 bar. Ayun, ini-on ko na siya, naka-on na yung tubig sa ilalim, pumapasok na siya, nakikita nyo, unti-unti na siyang tumataas hanggang sa 1.5. Pagdating niya ng 1.5, itinigil ko na siya. Additional info lang guys, hindi pareho ang pipe work ng mga boiler. So kung ang boiler po ninyo, ang ilalim niya ay gaya ng nakikita nyo sa photo, medyo madali siyang dagdagan ng pressure. Ang kailangan nyo lang gawin, yung handle nakikita nyo na kulay itim na may nakatutok na filling loop top, i-turn nyo lang siya ng counterclockwise. Ang tubig ay magsisimula ng pumasok sa heating system nyo at ang pressure ng heating system nyo ay tataas na. Yan guys, tinapapan ko na yung pressure ng combi boiler. So naano siya halos sa gitna ng kulay green dun sa bar pressure reading, which is about 1.5 ba. So in-on ko na yung mga radiator valves. Gaya ng sinabi ko kanina, yung radiator niya hindi masyadong umiinit. Ang init niya is nasa ilalim lang. Nasa ilalim lang init niya, sa taas medyo malamig dahil meron siyang na-trap na hangin sa loob ng radiator. So para yung heat niya is mag-circulate properly, kailangan mong i-release yung hangin na tap doon sa loob ng radiator. Gagamitin natin ngayon itong bleeding key. So para ma-release siya, meron ditong yung release nating hangin kanina, kung saan natin siya release, doon ang bubuksan ulit natin. Hindi natin siya full bubuksan, konti lang para yung hangin lumabas ng paunti-unti hanggang sa maubos siya. So tara, gawin na natin.
Yan guys, i-release ko na yung hangin na trap sa loob. Yang narinig nyo yan, you can hear the hiss sound. Hopefully okay na siya. So, nagsisimula na siyang uminit. Itong actually mainit na siya. So, galing sa ilalim hanggang dito sa taas. So, fully mainit na siya ng buong buo dahil nailabas na natin yung hangin na trap sa loob ng radiator. So, bago natin iwanan, para matapos na tayo, kailangan nating sarado lahat. Check natin yung lahat ng binuksan natin ay dapat fully tight siya. Kasi mahirap pag nag-leak yan. Tapos na guys, that's the end of the video. Sana may napulot kayo kahit kaunting kaalaman o tips para kung gagawin nyo sa sarili nyong bahay, yung ginawa ko o pag-top up ng inhibitor ay kayang-kaya nyo nang gawin. Kung hindi pa po kayo nagsusubscribe, please subscribe and hit the like button. Pakishare na rin po yung video. At wag na wag niyong kakalimutang basagin yung notification bell. So, hopefully see you again next time guys. Thank you.